Hey guys! Kumusta kayong lahat? I hope you're all doing fine and yung video na to is pre-recorded kasi on the coming weekends medyo busy kami, may mga a-attendan kaming activities sa church community. Saturday may mga bisita dito sa bahay, dito namin gagawin yung household meeting namin, and then sa Sunday meron kaming assembly naman sa church community. So both days are busy, so most probably hindi ako makakapag-film on those days. Kaya minabuti ko nang mag-advance recording para sa video natin for today's upload. So this video is all about the status update of New Zealand in terms of economy and migration. So for the year ended May 2024, which is only a few months back, there was a net gain of nearly 143,000 non-New Zealand citizens. Ibig sabihin, may mga pumasok na gaya namin na hindi pa citizens dito sa New Zealand, intending to, to migrate in the future. 143,000. Ganun kadami ang pumasok. However, yung 85,600 na New Zealand citizens left the country. And so, masasabi natin na maski meron mang pumasok na ganun kadami, 143,000 na mga bagong non-New Zealand citizens dito sa bansa, marami din naman ang lumabas ng bansa. Ang reason was mainly, of course, is due to the unstable economy still of New Zealand. As you know, kung updated kayo sa mga balita, madaming madaming empleyado ang nawawalan ng trabaho. Government and private sectors, both of them, still continuously, until this time, marami pa rin ang nawawalan ng trabaho. Even ako, working on a government sector at the moment, I cannot say that I'm still confident kung hanggang kailan ako sa work ko, considering of the current situation ng ng economy. So madaming employees ang nawawalan ng work. I hope and pray na wag naman akong kasali doon, and in such case na if ever man na isa ako sa mga maging redundant ng trabaho, kumbaga kung if ever man isa ako sa mawalan ng work, I'm sure meron namang mahanap dyan in the future, of course with the grace of God. So sa part naman na yun, ayoko maging negative kasi diba, I always believe that God will never bring you to where the grace of God cannot protect you. So, just the fact that God has brought us here in New Zealand, ibig sabihin, meron kaming magandang future, meron kaming mission sa buhay, bagong mission sa buhay, and hindi naman kami hihinto sa, sa pagpupursige sa buhay. And madami kaming plans, as a family, and we also want to bless other people para, like, yung pangarap mo ba na someday may mga matulungan ka rin, di ba, na gumanda yung buhay dito sa New Zealand. I'm not sure how, but with prayers and with like ambition, and of course yung guidance ni God at yung pagpupursige, sana makamit namin yung pinapangarap namin na balang araw mas magiging maganda yung career naming mag-asawa dito, and at the same time, who knows, diba,
magkaroon din kami ng sariling negosyo dito balang araw. It may or may not happen. Bahala na dun si God. Basta kami, lahat gagawin talaga namin para maabot yung mga pangarap namin dito sa New Zealand. So ayun nga, madami ang nawawalan ng work dito sa New Zealand. And kung tatanungin niyo ko at this time kung madali pa bang maghanap ng work, I think compared on the previous months na kung itinanong nyo yon sa akin versus now sa current economy ng bansa, I don't think I would answer in the same way as I did few months ago. Kasi a few months back, kahit papaano medyo madali pang maghanap ng work, pero at this time dahil malaki nga yung competition, dahil marami yung nawala ng work, especially guys sa Wellington, mataas ang unemployment rate sa Wellington at this time. So ayun, hindi ko masasabi na madali makahanap ng work, pero syempre kung masipag kang maghanap and like hindi ka titigil sa paghahanap ng work, I'm sure mahanap at mahanap mo yung para sa'yo. Okay, so in the previous months, interest rates have gone up, so every business had to cut jobs to pay their duties, to pay their loans, yung mga businesses. So dahil sa tumaas yung interest rates, the only way for businesses to to maintain their operation is to cut jobs. So which is why marami talaga ang nawala ng work. So dahil marami ang nawala ng work, syempre yung flow ng economy bumagal kasi nga syempre walang lumalabas na pera, wala ring spend kasi nga hindi kumbaga walang umiikot na pera as normally it should be, kasi nga madaming nawala ng work. So in the previous week, I believe it was only last week, when nagkaroon ng good news that interest rates have gone down, so that maka-afford ang mga businesses to cope up with maintaining their operations, and so to be able to hire more employees, to be able to hire more people, more manpower, para kumbaga makabalik sa ayos ang economy ng bansa. So yun yung one of the steps na ginawa ng government recently, just last week. So binabaan nila yung interest rates para makausad ang mga negosyo. And same way sa may mga utang, like merong mga loan sa bangko, may mga mortgages, 'di ba? So medyo mababawasan yung burden sa kanila kasi bababa yung interest rate. So it's a good thing kasi alam nyo ba, madami dito umaalis ng New Zealand, yung mga New Zealand citizens, kasi merong kasunduan ang New Zealand at ang Australia na kung New Zealand citizen ka, pwede kang mag-work legally sa Australia without any requirement of visa. Okay? So for a period of I'm not sure how many years kung nakapag-work ka sa Australia, given na meron kang New Zealand citizenship na, so pwede ka rin mag-acquire ng citizenship mo sa Australia. So same way works the other way around. Kung meron kang Australian citizenship, pwede ka rin mag-work legally sa New Zealand without requiring any other visa. So ganun siya. So may kasunduan ng dalawang bansa na ganun. And so for those New Zealand citizens na nawalan ng trabaho for the previous months, ang ginawa nila, which is why ganun kadami ang umalis
for the last couple of months, kumbaga yung ganun kadami na umalis ng bansa dito sa New Zealand, yung 85,600 na yun, pumunta sila ng Australia para makapaghanap ng work nila. Sure if it's a good thing or a bad thing kasi nga ganun kadami yung maalis dito na citizens. Ibig sabihin, hindi na naaabot yung expectations nila sa sahod. And it could also be a good thing para sa amin, para sa atin na mga migrants dito kasi ibig sabihin, syempre, less yung competition natin sa job industry. And it could also be on their part na yung mga umaalis dito na citizens na lang pupunta ng Australia, baka siguro yung dating work nila na kung saan sila naging redundant sa trabaho, baka yung sahod na yun is hindi na nila mahanap dito sa New Zealand. And at the same time, hindi nila pwedeng babaan yung expenses nila dito. Ang choice lang nila is to find means and ways para, di ba, ma-maintain yung ganong lifestyle. Mabayaran yung mga obligations nila is for them na lumipat ng bansa, which is yung Australia. Malapit kasi dito ang Australia, guys. And mind you, kahit medyo may mga edad na yung iba, talagang umaalis pa rin dito sa New Zealand just for them to be able to, you know, like, to get higher income. So, it's kind of normal here somehow in New Zealand. Which is why, hanggang sa panahon nga na to, kukunti pa rin ang population dito kasi once na nakakakuha sila ng citizenship dito, they move sa Australia, and which is why may mga dumarating man dito na mga bagong salta, gaya namin. Hindi pa rin ganun kadami ang population dito kasi yung mga citizens, umaalis naman sila ng bansa and nagmamigrate sila ng Australia. So, di ba, it's the same thing lang naman. So, sa Australia kasi, magkaiba ang, in terms of cost of living, which I believe it's true naman, in terms of cost of living, sa Australia, mas mataas ang sahod and at the same time, mas mababa ang cost of living. Kaya lang, isa sa mga worries or isa sa mga concerns na, kunyari, kung New Zealand citizen ka na and matagal ka nang nakatira dito, syempre, iisipin mo yung pension mo, kung papaano mo siya maililipat kung titira ka na ng Australia. So, on that topic, hindi ako sure, hindi ko siya ma-answer kasi hindi rin ako aware kung anong gagawin nila. Ang alam ko, possible naman na mailipat yung pension nila pero it's a complicated process. So, parang aside sa complicated na yung process, mahaba yung process. Pero possible naman. So, choice yun ng bawat Kiwi or ng bawat citizens dito kung, diba, kung gusto na nilang doon lumipat. And meron akong kakilala doon sa same building namin kung saan ako nag-work ng Filipina. And may dalawa kasi siyang anak na adults na. Although yung isa, nakakuha siya ng work. Alam mo na yung mga Gen Z, diba? Kasi yung mga Gen Z natin is madali silang mainip. So, yung isa niyang anak is nakakuha ng work sa Australia and medyo naminis nila yung anak nila. So, ang plan nila is that sundan yung anak nila doon. Doon sila mag-try maghanap ng trabaho na mag-asawa. Although, tagal na sila dito kasi 20 plus years na daw sila dito. In fact, meron na silang bahay dito. And isa yun sa kinoconsider nila kung aalis sila dito, paano yung bahay nila. But then, yun nga, kumbaga, yung iniisip nila na lumipat sa Australia, it's for the better naman daw kasi
yun nga, mataas daw ang sahod doon. Although, alam mo yun, although andun sila sa point na gusto nila ng mataas na income, and yet, malaking factor pa rin na kinoconsider nila yung retirement kasi hindi naman tayo bumabata. So, in case daw na matuloy man silang lumipat ng Australia, during retirement, baka daw bumalik na lang sila dito ng New Zealand kasi mas masarap pa rin mag-retire dito sa New Zealand. Madaming beses ko na itong nabanggit sa mga videos ko. And dito sa New Zealand, maraming mga seniors, maraming mga matatanda dito na makikita mo talaga, alam mo yun, talagang sobrang tanda na, and alam mo dito talaga sila nag-retire. Andun na sila sa age na, alam mo yun, kumbaga, yung iba hirap nang maglakad, yung iba unti-unti na lang magsalita, maglakad, yung mga ganyan. Pero dito sila. And somehow it makes you feel safe, you know. Sa akin, iba yung effect kasi pag nakakakita ako ng ganun dito, somehow it makes me feel content. It makes me feel inspired, and it makes me feel at home. Parang ganun yung feeling. Kasi, di ba, the fact na gusto nilang tumanda dito, the fact na gusto nilang dito mag-retire, or dito na, alam mo na, di ba, hanggang sa last breath nila, dito na sila. And hindi yun madalang kasi madami sila, madami. And it gives a message na magandang bansa ito para mag-retire. Kasi it's a place of nature, it's a place of tranquility. Tahimik ang buhay, simple ang buhay. Nabanggit ko na to many times sa inyo. And alam mo yon, yung pag-andun ka na sa age na, I mean, hindi naman kami ganun katanda guys, no? Pero somehow, siguro dahil na rin sa personality namin na hindi naman talaga kami yung, alam mo yun, yung extroverts na hinahanap yung gala dito, gala doon. Ang gusto lang namin is magkakasama kami, maayos na buhay, kumpleto kami. Yun, masaya na kami doon. Some might find it too basic, ika nga. Pero siguro kanya-kanya yun, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Nagkataon lang na siguro kami, yun yung para sa amin, yun yung masayang buhay, yung simpleng buhay. I mean, pinagdaanan na rin namin yung buhay na, diba, nung nasa UAE kami, somehow, yung mga gusto namin puntahan na restaurants, nakainan na namin, yung mga bagay na gusto namin mabili, diba? Andun na kami dun sa point na, alam mo yung, hindi na yung material things ang habol namin. Andun na kami sa point na, ang nilolook forward namin, yung welfare ng mga anak namin, yung safety ng mga anak namin, yun, importante sa amin, yung malaking bagay sa amin yan. Pero isa yun sa, kumbaga sa concerns nila, kung lilipat sila, syempre yung naipon mo ng pensyon, contributions, di ba? So, hindi sure kung makukuha yon kung lumipat kang Australia, or kung papaano mo yun makukuha. Sa amin, na kumbaga nagpunta dito sa New Zealand, and you know, we don't want to
kumbaga magsalita ng tapos. Pero at this point in time na masyado na kaming maraming nagastos papuntang New Zealand and to be able to start a life in New Zealand, and hindi naman kami bumabata na. So gusto namin na panindigan as much as possible yung naging decision namin na magpunta na magstay dito sa New Zealand. Kasi kung aantayin namin na maging citizen kami and then mag-start na naman ng buhay sa Australia, I'm not sure about that. Ayokong magsalita ng tapos, pero at this point in time, even though ganun yung struggle about the economy status ng bansa ng New Zealand, as much as possible, mas gugustuhin pa rin namin magstay dito sa New Zealand. Some of you may ask again kung bakit New Zealand, bakit hindi Australia? Well, kasi tingin namin baka kulangin na kami sa time para magkaroon ng PR visa kasi foreign citizens over 44 years old have a lower likelihood of obtaining an Australia PR visa because the majority of Australian skilled visas have an age limit of 44. If you are over 44 years old or soon you will be, your chances of being granted a permanent residence visa for Australia are greatly reduced. Alam niyo ba, recently may napanood kaming family. Hindi ko alam kung ano yung visa nila, pero both of yung mag-asawa, meron silang work sa Australia. However, umabot sila dun sa age na 44, 45 na hindi sila hindi pa rin sila qualified for PR visa. And the sad thing about that is kasama nila yung mga anak nila. And yung mga anak nila as in, meron silang 8 years old, 12 years old, yung mga ganun ba, na parang bigla kaming nalungkot na parang, ay kawawa naman, imagine ang tagal na nila sa Australia. I'm not sure kung ano yung naging status ng visa nila doon. Nakalimutan ko na siya. Napanood namin yon recently. Pero yun nga, medyo nakakaawa lang yung family. Kasi kailangan nilang bumalik ng bansa nila dahil hindi na sila qualified to be able to, to acquire PR visa sa Australia. So, wala na silang chance. And sabi nga nila, pag-build na sila ng stable life doon, andun na yung mga anak nila, doon na lumaki, and tapos biglang kailangan nilang umuwi. So, yun. Nakakalungkot lang. So, mas limited yung age limit sa Australia as compared sa New Zealand, kasi ang New Zealand, you still have until 55 years old para makakuha ka ng residency visa dito. Some of them na umaalis din ng New Zealand, isa sa pinoproblema nila yung papaano nila maibebenta yung mga bahay nila dito sa New Zealand kung lilipat sila ng Australia. So ang nangyayari was yung iba pinaparenta na lang nila ang bahay nila dito habang continuously binabayaran yung mortgages nila habang starting a life in Australia. So ganun yung ginagawa ng mga tao. Pero yun nga, syempre, kung hindi mo siya namomonitor, yung bahay, di ba, kapag hindi mo siya nababantayan, hindi mo siya ma-maintain in the same way nung ikaw pa yung nakatira, di ba? In short, may tendency na baka, masalahula lang yung bahay in the long run, especially dito pa iba-iba yung climate dito sa New Zealand. And kapag napabayaan yung bahay, nagkakaroon ng mold, and all those maintenance sa bahay na kapag hindi mo siya natutukan, mapapabayaan talaga yung bahay. And so, although gusto nila na ibenta yung mga bahay nila, because of the economy at this point in time, nahirapan silang ibenta yung mga properties nila para makalipat ng Australia. So, actually may mga even though ibang nationality sa office, yung mga nagpaplano na mag-migrate sa Australia, kasi paminsan-minsan nakakakwentuhan ko sila.
meron din sa kanila. Even nga meron din akong on the same building, may Filipina doon na paminsan-minsan nakakakwentuhan ko. As I said, hindi ko siya ka-teammate or ka-department kasi talagang mag-isa lang akong Pinoy dun sa department namin. So, ibang ibang department, pero same building, nakakasalubong ko siya every now and then. So, ayun nga, ang plano nila, ng family niya is mag-migrate na lang sa Australia. So, ang worry nila is, yung bahay nila na iiwanan dito sa New Zealand. Baka daw iparenta na lang kasi, yun nga, given the situation na wala namang pagbebentahan talaga ng bahay at the current situation dito sa New Zealand. So, let's see guys, we'll see. Apart from that, meron din changes in terms of immigration fees. Migrants applying for the skilled residence category will be charged $6,450 up from $4,290 currently. So, diba, ang laki ng itinaas niya. At the moment, 4,290. Tapos, tumaas na siya ng 6,450 New Zealand dollars. And then, partners applying for residency, from 2,750 New Zealand dollars, magiging 5,360 New Zealand dollars. So, magiging doble siya. Diba? Student visas, from $375, magiging $750 siya. Doble rin. Post-study work visas, which is yun yung soon a-applyan namin, from 700 New Zealand dollars, magiging 1,670 New Zealand dollars. So, more than double the cost. So, and all of these are because of recession in the country. So, kung kayo dyan, nagpaplano na magpunta ng New Zealand, of course, hindi ko kayo pwedeng i-discourage kasi magkakaiba tayo ng life path, magkakaiba tayo ng anong tawag dito, ng tadhana sa buhay. Ayan. Magkakaiba tayo ng purpose sa buhay o mission sa buhay, and life patterns magkakaiba. So, I'm sure it doesn't mean na recession ng bansa. Ibig sabihin, wala nang chance na gumanda ang buhay nyo dito. Of course not. Kasi there's always hope, ika nga. And as I mentioned dun sa previous vlogs ko about recession dito sa New Zealand, it's not always like this na, like recession palagi. No. Recession doesn't stay forever. Ano lang yan, temporary lang yan. So, magbabago talaga yan. And besides, it will keep happening naman in the coming years. So, dapat marunong tayo palaging humawak ng pera. Like some OFWs, some people earning abroad, ang tendency is pag na-receive nila yung sahod nila, shopping dito, shopping doon, hindi naman, unlimited ang income natin. So, we always have to make sure that we would know how to handle our finances in the most practical way as possible. Mag-ipon kayo, magtira kayo. Part of your earnings, make sure na magtitira kayo for savings. Part of your earnings, mag-separate kayo for investments. And a part of your income na matitira, yun yung gastusin nyo for your expenses. Tandaan, yung tira, after your savings and your investments, yung natitira, yun yung pagkasyahin nyo for your expenses. It's not the other way around na income minus expenses, yun yung iipunin or yun yung i-allot nyo for your investments. No. Kasi guys, hindi naman tayo habang buhay na pwedeng magtrabaho. Darating yung araw na mahina na tayo. And marami sa atin, sa Pinas, yung umaasa sa, sa mga anak nila, kapag matanda na sila, umaasa sa mga anak nila.
And, like, hindi naman lahat ng mga anak natin is, like, maa-assure natin kung gaano kaganda yung buhay nila, pagtanda nila. And, I always believe na as parents, hindi naman talaga natin kailangan i-expect yung mga anak natin na maging obligasyon nila, na suportahan nila tayo pag matanda na tayo. Of course, like, sabi nga nila, utang pa rin natin ang buhay natin sa mga magulang natin. But me and my husband always believe na hindi yon talaga obligasyon ng anak na, like, sustentuhan yung magulang. Although kami, we're very blessed na we've never stopped, like, supporting our families back home, even though not, it's not really required. Pero as much as, we are still working, as like, kaya pa rin naman naming magtrabaho, gusto namin hindi yun ihinto. Pero for those families, na hirap na hirap yung mga anak nila abroad, and then, like, kumbaga, hindi naman talaga nila obligasyon na sustentuhan yung mga parents nila na nasa Pinas, or, like, during their old age. Like, some of them, yung mga OFWs, hirap na hirap talaga na itaguyod yung, yung everyday nila para lang, like, to be able to send money back home. So, even if kayo na OFW, saan man kayo, kung nasaan man kayo ang bansa ngayon, even if nagpapadala kayo sa Pilipinas, sa mga magulang ninyo, trying to support them, save something for yourself, kasi hindi naman habang buhay malakas ka. Once na hindi mo na kayang magtrabaho, and kailangan mong bumalik ng Pilipinas, kung wala kang way to be able to, like, to stay as citizen sa bansa kung nasaan ka ngayon, and like, ikaw rin naman yung kawawa, kasi walang mag-aalaga sa'yo, walang susuporta sa'yo financially pag ikaw yung nangailangan. So, save something for yourself. If possible, maghanap kayo ng mga passive income para pagtanda ninyo, meron kayong aasahan para sa inyo na mag-asawa, pagtanda ninyo, hindi nyo kailangan, kumbaga, mag-expect sa mga anak ninyo kumbaga na isupport kayo financially. Yun yung actually isa sa goal naming mag-asawa, na gusto namin pagtanda namin, independent kami, self-sufficient kami in such a way na hindi namin kailangan i-expect yung mga anak namin na, like, work for us, kasi hindi naman obligasyon ni Lucas at ni Sam na, na sustentuhan kami pagtanda namin, kasi hindi yun nila obligasyon. I mean, for sure, like, yung mga anak namin, in the same way na kung papaano namin mahal yung mga families namin, I'm sure it won't be an issue to them. Pero as much as possible, gusto namin, pag nagkapamilya yung mga anak namin, yung pera nila is pera lang nila, pera ng pamilya nila. Hindi, kumbaga, hindi yung hatiin pa nila at ipapadala sa amin or ibibigay sa amin to be able to, sustain our life expenses, yung mga ganun ba. So, ayun guys, yung mga nagpaplano na magpunta dito sa New Zealand, alam ko humahaba na tong vlog na to, pero kayo na nagpaplano na magpunta dito sa New Zealand, keep that dream, like, keep going, kasi hindi tayo bumabata, and like, if you have goals in life, continue aiming for them, continue working, continue the perseverance, kasi I'm sure, kung pursigido ka, masipag ka, hindi naman malayong magiging successful ka sa buhay. So, lahat tayo ganon. Merong nagtanong about daw sa safety dito sa New Zealand, yung crime rate. Nabalitaan daw niya, maraming nakawan dito sa New Zealand. Natatakot daw siya para sa mga anak niya, yung ganon. I mean, I think mga 3 yung mga na-receive kong ganong inquiry. And if you're gonna research guys kung ano yung
crime rate dito sa New Zealand, mababa lang as compared to any other countries na pwede nyo i-consider na for migration. I mean, in all of the countries na nakita namin, ito yung pinaka-safe para palakihin mo yung mga anak mo. Kasi mababa talaga ang crime rate dito. I mean, wala namang perfect na country, di ba? Lahat ng bansa may pros and cons yan. And New Zealand is not heaven, guys. So, we cannot expect New Zealand na maging perfect country siya. So, kumbaga, kung makikita nyo yan sa internet, I mean, isa yan sa pinaka-highlights ng features dito sa New Zealand kasi mababa ang crime rate dito. So, of course, merong mga minor crimes dito. And New Zealand is very open when it comes sa news, sa media. Kasi lahat ino-open dito sa news, binabalita dito, hindi fini-filter. Unlike sa mga bansa na, na alam ko, fini-filter usually ang news. Pero dito hindi. Lahat binobroadcast, and yet makikita mo very minor and very minimal pa rin ang cases ng crimes dito. So yun. By this time na nagpaplano kayong mag-migrate kung saang bansa nyo gustong mag-retire at palakihin yung mga anak ninyo. And I assure you, hindi kayo magsisisi sa environment and culture dito sa New Zealand. We love being here, and up to this time, even though ganito kabagsak ang economy dito sa bansang ito, wala kaming pinagsisisihan sa naging decision namin. Every day is a blessing being here in New Zealand, and every single day is a blessing from God. So yun lang, guys. Keep smiling, keep shining, and God bless you all. Please continue to like and sharing my videos. Comment down below kung meron kayong mga questions, and please click that notification bell at the bottom, and yeah, I'll see you again very soon. Bye!